atong topic sa sininga gabi. Ang topic natin na tatalakayin tungkol ito sa mga forbidden relations or forbidden marriages. Pinagbabawal na mga pag-aasawa. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? Or what part hath the believer with an infidel? So, huwag kayong makipamatok sa kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisamang mayroon ang katuwiran sa kalikuan? Anong pakikisamang mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong kasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon sumasampalataya sa di sumasampalataya? So, pinagbabawalan tayo ng Panginoon na huwag makisalamuha sa mga di nagsasampalataya. Sa 6:16, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, sabi sa verse 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, sabi nga niya, may tatlong bagay siyang sinabi dito na magsialis kayo sa kanila. Saan tayo magsialis? Doon sa mga hindi natin kasama sa pananampalataya. Magsialis kayo sa kanila. Pangalawa, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Bago pala tayo tatanggapin ng Panginoon, dapat magsialis tayo sa kanila, maghiwalay tayo, at huwag maghipo ng mga bagay na marurumi. At ako'y sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So bago pala natin siya matawag na ama, bago pala tayo tawagin niyang anak, magsialis muna tayo sa gitna nila at magsihiwalay tayo. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Marriage of Christian with unbelievers. Mabasa ito sa Adventist Home, page 61, paragraph 1.
pag-aasawa ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Mayroong nakakagulat, nakababahalang kawalang bahala sa sanlibutan ng mga Kristiyano tungkol sa turo ng salita ng Diyos sa bagay ng pag-aasawa ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Marami na nagpapakilalang umiibig at natatakot sa Diyos ang pinipiling sundin ang sarili nilang kagustuhan kaysa humingi ng payo mula sa walang hanggang karunungan. Itong walang hanggang karunungan ang Panginoon ito. Sa isang bagay na mahalagang mahalaga sa kaligayahan at kagalingan ng magkabilang partido sa lalaki at babae, para sa mundong ito at sa susunod, ang katuwiran, paghuhusga at ang takot sa Diyos ay isinasantabi. At ang bulag na simbuyo ng damdamin, matigas na determinasyon ang hinaayaang maghari. Mabasa yan sa Adventist Home 61 paragraph 1. Sa paragraph 2, men and women who are otherwise sensible and conscientious close their ears to counsel. They are to appeals. They are deaf to the appeals and entreaties of friends and kindred and of the servants of God. The expression of a caution or warning is regarded as impenitent meddling, and the friend who is faithful enough to utter a remonstrance is treated as an enemy. All this is as Satan would have it. He waves his spell about the soul, and it becomes bewitched, infatuated. Reason lets fall the reins of self-control upon the neck of lust. Ang sanctified passions bears way until too late, the victim awakens to a life of misery and bondage. This is not a picture drawn by the imagination, but a recital of facts. God's sanction is not given to unions which He has expressly forbidden. Sabi sa Adventist Home 61, paragraph 2. Mga lalaki at babae na kung hindi man ay makatuwiran at masikap ay nagtatakip ng kanilang mga tainga sa payo. Bingi sila sa mga apila at pakiusap ng mga kaibigan at kamag-anak at mga lingkod ng Diyos. Ang pagpapahayag at pag-iingat o babala ay itinuturing na walang pakundangang panghihimasok. Akala nila kasi panghihimasok sa damdamin. At ang kaibigang sapat ang katapatan upang magbigay ng pagsaway ay tinatrato nilang bilang isang kaaway. Lahat ng ito ay ayon sa nais ni Satanas. Iniikot niya ang kanyang gayuma sa kaluluwa at ito ay nagiging nababalani, nahihibang. Ibinababa ng katuwiran ang rinda ng pagpipigil sa sarili sa liig ng pagnanasa. Ang hindi banal na simbuyo ng damdamin ang naghahari hanggang sa huli, paghihirap at pagkaalipin. Ito ay hindi larawan na iginuhit ng imahinasyon, kundi isang pagsasalaysay sa mga katotohanan. Ang basbas ng Diyos ay hindi ibinibigay sa mga unyon ng tahasan niyang ipinagbabawal. So,
ang blessings ng Panginoon hindi niya ibinibigay sa pagsasama ng natahasan. Niyang ipinagbabawal niyang huwag tayong makipagrelasyon sa mga taga-sanlibutan. Bago iabot ang kanyang kamay sa pag-aasawa, ang mga babae, dapat siyasatin ng bawat babae kung karapat ba ang lalaking pag-uugnayan niya ng kanyang kapalaran. Ganon din ang mga lalaki, ha. Ano ang kanyang nakaraang record? Usisain natin. Ano ang kanyang nakaraang record? Ano ang kanyang buhay? Ang kanyang buhay ba ay dalisay? Ang pag-ibig ba na kanyang ipinapahayag ay marangal? Mataas ang uri? At ito ba ay isa lamang simpleng pagkahilig sa emosyon? Taglay ba niya ang mga katangian na magpapasaya sa kanya? Ito ang mga nararapat nating usisain sa mga manliligaw natin, no? Nakakahanap ba siya ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa kanyang pagmamahal? Papayagan ba siyang panatilihin ang kanyang sariling pagkatao o isusuko ba ang kanyang paghuhusga at budhi sa kontrol ng kanyang asawa? Bilang isang disipulo ni Kristo, tayo, hindi siya kanyang sarili. So, tayo, hindi na tayo ang may-ari nitong sarili natin. Binili na siya ng isang halaga, napakamahal na halaga. Maiuukol ba niya ang mga angkin ng tagapagligtas bilang pinakamahalaga? Ang katawan at kaluluwa, mga saloobin at layunin, ay mapapanatili bang dalisay at banal? Ang mga tanong na ito ay may mahalagang kaugnayan sa kapakanan ng bawat babae na papasok sa relasyon ng kasal. So, tandaan natin ito. 5T 362, paragraph 1. As one who expects to meet these words in the judgment, I entreat you to ponder the step you contemplate taking. Ask yourself, itanong mo sa sarili, bilang isang umaasa na makakaharap ang mga salitang ito sa paghuhukom, pinakiusapan kita na pagnilayan mong mabuti ang hakbang ng iyong pinag-isipan. Tanungin mo ang iyong sarili, hindi kaya ilalayo ng isang di mananampalatayang asawa ang aking mga saloobin kay Jesus? Ito ang itanong natin sa atin sarili, Hindi kaya ilalayo ng isang di mananampalatayang asawa ang aking mga saloobin kay Jesus? Siya'y mas maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. So, usisaon ta kung mas mahilig siya sa yagangyang sa baylos ang sa Diyos. Hindi kaya akayin niya akong maging masaya sa mga bagay na kinasisiyahan niya? O dadahin niya sa subagan, dadahin niya sa mga
kung anong mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Ang landas tungo sa buhay na walang hanggan ay matarik at bako-bako. Huwag kang magdagdag ng anumang pabigat na makapagpapabagal sa inyong pag-usad. Napakaliit ng iyong espiritual na lakas at kailangan mo ng tulong sa halip na hadlang. God's commands are plain. Sabi sa Adventist Home, page 61, paragraph 3. God's commands are plain. Ang mga utos ng Diyos ay malinaw, no? Iniutos ng Panginoon sa sinaunang Israel na huwag makipag-asawahan sa mga bansang sumasamba sa idolo sa paligid nila. Huwag ka ring magkaroon ng pagpapakasal sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibigay sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong kukunin para sa iyong anak na lalaki. Ibinigay ang dahilan. Ang walang hanggang karunungan, ibig sabihin ng Diyos, binigay niya ang dahilan na makakakita ng una sa magiging bunga ng gayong mga pagsasama ay nagpahayag. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit bawal. Sapagkat ilalayo nila ang inyong anak sa pagsunod sa akin upang sila ay maglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa inyo at bigla kayong lilipulin. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging isang tanging bayan para sa Kanya, higit sa lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng lupa. So, ito ang rason, ito ang dahilan. Sapagkat ilalayo nila ang iyong anak sa pagsunod sa akin. In the New Testament are similar prohibitions concerning the marriage of Christians with the ungodly. Sa bagong tipan ay mayroong mga katulad na pagbabawal tungkol sa pag-aasawa ng mga Kristiyano sa mga hindi makadiyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Sabi niya, ang babaeng may asawa ay nakatali sa kautusan habang nabubuhay ang kanyang asawa. Datapwat, kung mamatay ang kanyang asawa, siya ay malaya na makapag-asawa sa kaninumang ibig niya. Tanging sa Panginoon lamang. Muli, sa kanyang ikalawang sulat, siya ay sumulat, huwag kayong makipamatok na kasing haba sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan, at anong pakipag-isang mayroon ang liwanag sa kadiliman.
At anong pakipagsundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? At anong pagkakaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa gitna nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging inyong bayan. Dahil dito, lumabas kayo sa gitna nila at kayo'y humiwalay, sabi ng Panginoon, at huwag ninyong hawakan ang maruming bagay at kayo tatanggapin ko. At ako'y magiging isang ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Adventist Home 62, paragraph 1. Sa paragraph 2 ng Adventist Home 62, paragraph 2, ang sumpa ng Diyos ay nananatili sa marami sa mga maling oras. Hindi angkop na koneksyon na nabuo sa panahong ito ng mundo. Kung ang Biblia ay nag-iwan ng mga katanungang ito sa isang malabo, hindi tiyak na liwanag, kung gayon, ang landas na tinatahak ng maraming kabataan ngayon sa kanilang pagkakabit sa isa't isa ay magiging mas mapapatawad. So, ang sabi dito, kung ang Biblia raw ay nag-iwan ng mga katanungang ito sa isang malabo, kaya lang hindi malabo ang nakasulat eh. Ang utos ng Panginoon yung nabasa natin kanina, airplane, masyadong madali intindihin. So, kung ang Biblia ay nag-iwan ng katanungang ito sa isang malabo, hindi tiyak na liwanag, kung gayon ang landas na tinatahak ng maraming kabataan ngayon sa kanilang pagkakabit sa isa't isa ay magiging mas mapapatawad. Ngunit, ang mga kinakailangan ng Biblia ay hindi kalahating utos. So, hindi midya-midya. Hinihingi nila ang perpektong kadalisayan ng pag-iisip. Ito ang hinihingi ng Diyos. Perpektong kadalisayan ng pag-iisip, ng salita at ng gawa. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na ang kanyang salita ay isang liwanag sa mga paa at hindi na kailangang magkamali ang sino man sa landas ng tungkulin. So, pasalamat tayo sa Diyos raw dahil ang kanyang salita ay isang liwanag sa ating mga paa para hindi tayo